Sa ating negosyo balita, matapos ang sunod-sunod na pagkilala ng International Credit Rating Agency sa bansa, inihayag ni Presidential Spokesperson Edwin Lacerda na marami umano itong magagandang benepisyong maibigay sa Pilipinas. Kaya na lamang ng tiwala ng ibang bansa na magpautang sa Pilipinas na may mababang porsyento. Para sa detalye, balitaan mo kami, Rocky Ignacio. Tiniyak na Malacanang ang benepisyong hatid ng upgrade rating sa mga international credit rating sa Pilipinas. Matapos kasi ang ibinigay na investment grade ng Fitch Group, itinaas na rin ng Standard & Poor's investment grade ang status ng bansa. Sinabi ito ni Presidential Spokesperson Edwin Lacerda sa report na dapat maramdaman ng publiko ang gumagandang credit rating sa bansa. Ayon kay Lacerda, ang pagpapahiram ng pondo sa Pilipinas sa mababang rates ay magbibigay daan sa pagpapalakas para sa paghahatid ng pangunahing serbisyo sa may hirap na Pilipino. Ang ratings po will open up more borrowings for our country at preferred rates. So that will mean more fiscal space for us to service our poverty alleviation programs, our social. So that will have lower costs for our public, for instance, public schools, public hospitals. Yung ating poverty alleviation programs ay mas magkakaroon po ng mas maraming may fiscal space doon. Isa pa rin kasi sa direktang epekto ng magandang rating sa iyang paglakas ng piso kontra dolyar. Nauna nang kinilala ng Standard & Poor's ang paglakas ng Philippine peso na tinaguri ang ikatlo sa listahan ng best performing currency sa mundo. Naging malaking kontribusyon sa paglalagay ng Standard & Poor's sa minimum investment grade status ay dahil sa magandang performance ng macroeconomic fundamentals ng bansa. Samantala, ikinalugod rin ng palasyo ang pagpapadala ng powerhouse business delegations sa China ng Federation of Filipino-Chinese Chamber of Commerce. It's welcome for us kung gagawin po nila yun. Alam nyo naman po, marami na hong gustong mag-invest po rin dito sa Pilipinas. Nakikita man po nila na maayos po ang ating investment rules. Ang sabi po ng ating Pangulo, we will not be changing rules in midstream. Yan po ang mahalaga.